Hello mga kabibig, welcome sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Ako po, nako, binash na naman si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang mga materyales na pinamimigay niya sa mga nasalatang bagyo. Namimigay daw di umano ng materyales si Pangulong Bongbong Marcos para makagawa ng bahay ang mga nasalanta na wala ng bahay. Pero materyales parang paggawa ng aso? Naku po, grabe naman yung ibang netizen kung makapanglait. Sabi ng iba, buti na lang nabigyan sila ni Pangulong Bongbong Marcos ng materyales. Yan ay isang panimula para hindi naman ibig sabihin ng lahat-lahat na lang ay pati pabahay ay ibibigay ni Bongbong Marcos sa kanila. Uy, take note, yung Yolanda, si Pangulong Duterte may pabahay sa mga nasalanta ng bagyo na wala ng bahay. Pero bakit hindi magawa ni Bongbong Marcos yan? So, ngayon, ang mga tao ay nag-compare na. Kino-compare nila kung gaano ba kagaling, gaano ba ka-prepared si Pangulong Bongbong Marcos, ano ba ang kanyang mga adhikain, ang kanyang posisyon hinggil sa mga nasalanta ng bagyo. At nakita na nila kung ano ang nagawa ni Pangulong Duterte sa mga Yolanda victims. So eto ngayon mga kabibig, ang pinag-uusapan ngayon ng mga tao na ganito pala ang pagtingin, ganito lang kababa ang pagtingin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tao. Ito ang trending na photo ngayon. Yan o kabibig o, kita nyo naman. O, yan. Ito yung binibigay ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga kahoy dyan, mga plywood, tapos may mga galvanized iron. Ito lang ba ang pwedeng magawa? Bahay dalawang aso? Wala, grabe naman. Ito o. Ay mo flood control naman yan ni BBM. Tapos, ito ang mga komento ng ating mga netizen. Nagalit ang mga netizen. Really, naalala ko yung kay Lenny, nipa binigay. Yung kay Noynoy ay ewan. Ganyan talaga ang mindset ng mga liberal. Talagang matapobre tong presidenting ito. Anong klasing tulong yan? Pang-aso yan. Dami niyong kinurakot. Yan ang tulong niyo? No? Para saan yung binigay na yan? Para sa kulungan ba yan ng aso? Yan ang mga komento ng iilang mga netizen. Ito pa mga kabibig, ito yung, ito daw. Grabe. Nakakaawa yung mga tao, no? Bahay ng aso yan. Ang hirap ipagtanggol ang administrasyong ito. Ito na kaya ang kaya nilang ibigay sa tao. Insulto sa bawat nawala ng bahay. Mas maganda pa ata ang bahay ng aso kaysa bahay na pwedeng magawa nito. Kunyang hayop nga binigyan ng magandang tahanan, bakit ang tao ganito lang? Handog ng Pangulong tulong at serbisyo. Mas masahol pa sa pabahay ni Pinoy Yun mga kabibig. At merong isang netizen kabibig na talagang gigil na gigil siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nakapamura siya kabibig. As in, nagalit siya sa ginawa ni Bongbong Marcos. So ito kabibig, manood tayo sa video na ito kung saan talagang minura niya si Bongbong Marcos. Let's watch this video mga kabibig ha. At let's understand also her sentiments. Yung galit niya, yung frustrations niya na ganun lang ba ang halaga ng tao kay BBM? Yung putang inang ginawa doon sa Yolanda, inuulit nila ngayon. Nakikita mo natin yan. Pinapaliit yung eksena ng numbers ng namatay, or yung numbers ng apektado, or pinapaliit. Walang alam sa gagawin. Katulad din ng Yolanda, di ba? Eto, part, itong mga putang inaabot nilang kanina, sa totoo lang kanina, Papi, nagbasag ako. Dahil doon sa nakita kong putang ina na ibinigay, may ale doon sa picture. I think everybody saw it on my wall. May ale doon sa picture na may mga katabi sila, pinapila sila. Tapos may mga katabi silang tabla na may nakapatong na yero at may isang supot ng kung ano putang ina, ano yun, pako or whatever. Mr. President, putang ina mo. Grabe, yung words. Ano ang tingin mo sa mga kababayan namin? Putang ina mo. Grabe ang words. My God. Galit na galit si ate. Palagay mo,
ang klase ng tirahan ang deserve ng mga taong yan na bumoto sa iyo at hanggang ngayon ginagamit mo, sinasalsal mo para sa politics mo. Putang ina mo, Grabe ang babatuhan word. mo ng DIY, IKEA to the lowest level. Ha? Yung mga tao na hindi nga nakakakain at nakakaligo ng maayos for how many months already dahil sunod-sunod ang kamalasan na bit-bit mo sa putang inang Grabe, bansa grabe ang namin. word. Dahil sa'yo, nagkandaletse-letse ang buhay ng mga tao. Putang ina, Grabe ang bibigyan word. mo ng yero at tabla at pako at bahala na sila sa buhay nila. Putang ina Grabe ang mo. word. Nasaan lahat yung pera ng Pilipinas? Nasaan? Saan nagpunta yung pinagbentahan mo ng ginto, hayop ka? Saan napunta yung ninakaw ninyong Maharlika funds? Nasaan ang Maharlika funds namin? Nasaan ang pera ng PhilHealth? Nasaan yung pinagbentahan ng ginto? Nasaan yung mga inutang mo, putang ina mo, inutil ka? Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang magagawa. Putang ina mo. Grabe. Putang ina mo. Ay, grabe. Grabe talaga yung words na ginamit niya. Pero naiintindihan natin yung ano yan, yung frustration, yung galit niya. Kung makikita mo talaga ang mga pictures na ito, talagang nakakagigil. Pasensya na hindi ko talaga masabi yung sinabi ni ate kasi alam niyo naman, di ba? Pero grabe mga kabibig. Sino pa ba, sinong may tamang pag-iisip? No? Grabe. Shocking kayo kabibig. Ano ang inyong mga comment na dito? Talagang kinumpare ang ginawa ni Bongbong Marcos. Tingnan niyo, oh. Iisang kulay, iisang isip. Yolanda ito. Ulysses ito. Christine ito. Nakakagalit mga kabibig. Tapos proud na proud si Pangulong Bongbong Marcos nito. Hindi ba kayo nahiya, Pangulong Bongbong Marcos? Ito, oh. Hindi ba kayo nahiya, Pangulong Bongbong Marcos, sa ginawa ni Pangulong Duterte? Yan, oh. Oh, ito, oh. Ito yung ginawa niya sa Yolanda. Yan, oh. Yan ang totoong serbisyo. At gusto niyo talagang malaman kung meron ba talaga ito. Sige, manood tayo ng isang video kung saan diniscuss dito kung ano ang natulong ni Pangulong Duterte. No? Pakinggan at panoorin natin mga kabibig. Para i-compare natin. Ay, kasi nakakagigil talaga mga kabibig. Sobrang nakakagigil ito. Diba? Kailan ito matatapos? Oy, dapat matapos na ang tawag ito, ang administrasyon ito kasi hindi na talaga kaya. Sobra. Ito na. Manood tayo mga kabibig ha. Ito yung interview kung saan ang pinag-uusapan dito kung ano ang ipinagawa ni Pangulong Duterte para sa mga Yolanda victims. Na komunikasyon via Zoom, ang dati pong General Muna parang naghang tayo kabibig. Pero as in shocking kabibig na ganitong klaseng estilo ni Pangulong Bongbong Marcos. Talagang nakakagigil, para manggigigil ka sa nakakaiyak. Actually, nakakaiyak mga kabibig. Na makikita natin ang mga tao na parang ginagago, na parang mabigyan lang ng ganong estilo ay okay na. Diba? Nakakaano lang. Kailan kaya tayo magigising? Yung iba kasi proud na Duterte supporter sila. BBM support. Ako din, proud ako Duterte supporters ako ha. Pero yung yung iba, proud pa rin sila na Marcos supporters pa rin sila. Oo, na until now ay talagang pinalalandakan nila na supporter sila ni BBM. At ito na ang nangyari sa pagiging supporter nila kay BBM. As in, lantaran kabibig. As in, kawawa ang Pilipinas kabibig. Nakakawawa talaga. Ewan ko kung ano pang ating gagawin para magising tayo sa katotohanan. 'Di ba? Ay nako, so eto kabibig, manood tayo ng isang video. Sana ma-play ang video na ito para makita natin kung ano ang nagawa ni Pangulong Duterte. Sige muna kabibig ha, i-share ko lang sa inyo ang nagawa ni Pangulong Duterte sa Yolanda victims at kung gaano sila minahal ng mga Yolanda victims. So mga kabibig ha, i-share ko lang sa inyo konti yung video
para may ma-compare tayo. I hope na visible ang video, mga kabibig. Visible na ba? Okay. Visible na ang video, mga kabibig. So, panoorin natin at tingnan natin kung ano itong video na ito para may masmasan din tayo ng konti. Okay. Was able to produce 160,000 more or less. And Wow. Yan ang towards the pabahay end ni Digong. of the 2022, paglabas na Hmm. natin ni the former Ito yung paglabas ni Pang President Rudy Duterte, Duterte, ang dami ng nakaabot nagawang tayo pabahay. ng 85% Oh, ang galing ha. accomplishment. And we take pride of that. Correct. Maraming natulungan, maraming nabigyan ng pabahay ni Pangulong Duterte. Testimonies, maraming videos, maraming mga Sa Tacloban City pala ito, mga kabibig, na nasalanta ng Bagyong Yolanda. documentations na ginawa ang mga mayors, governor. Tingnan nyo. Tingnan nyo yan, kumpara kay Bongbong Marcos na iba, parang pabahay ng aso. Yan ba ang gustong iparating ni Bongbong Marcos, pabahay ng aso? So, ano ang iyong komento dito, mga kabibig? Gusto kong malaman ang inyong saloobin sa istorya na ito. At parang yung iba, parang nawawalan ng pag-asa sa Pilipinas. Kasi parati na narinig, puro mga pangit na balita sa Pilipinas. Yung hindi ka aya-aya, yung parang ayaw mong pagising mo ng umaga, ito yung maririnig mo, na ang Manila ang pinaka-unsafe na place, tapos yung inflation rate tumataas, yung kahirapan, dumadami, ang hirap ngayon, tapos sasabihan ka lang na wala tayong magagawa, mga ganun, mga bibig pa. Nakakakilabot lang na marinig natin yan galing sa bibig ng ating presidente na wala tayong magagawa dyan. So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest Libag-Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan at palagi na kung magbibigay sa inyo ng mga latest news, alam natin kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Bye everyone! See you next time!